Sa gitna ng investigasyon sa umano'y totoong identity ng suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo, nakakita ang ilang netizens ng birthday post mula sa isang ginang na nagngangalang Myrna Masiklat na mukha raw malapit sa naturang alkalde. Kung pagbabasihan ang previous post nito na walang makikitang anumang revision sa edit history, ang misteryosong babae ay bumati rin sa petsang August 31 na iba sa karawang isineselebrate ni Mayor Alice Guo at tumutugma naman sa birthday nito sa isa sa mga recent document na inilabas ni Senator Win Gatchalian nitong linggo. Kaya tanong ngayon ng maraming Pilipino, sino kaya si Myrna Masiklat at ano ang kanyang kaugnayan sa suspendidong alkalde? Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Matapos mabisto ang ilang irregularidad sa detalye ng kapanganakan ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo, inihain ni Senator Win Gatchalian ang Senate Resolution 1053. Layo nitong imbestigahan ang paglipana ng pamimeke ng mga birth certificate, gayon din ang mga insidente ng late birth registration. Matatandaan sa investigasyon ng Philippine Statistic Authority noong nakaraang buwan, 19 anyos na si Mayor Alice Guo nang ma-register ang kanyang birth certificate. Tingin ni Senator Win Gatchalian na aabuso ang proseso ng late birth registration. Sasabihin, Filipino passport ito at Pinoy ako. Pag tinignan mo yung supporting documents, late registration process or late registration birth certificate ang ginawa nila. So may pattern na nangyayari. Sakaling mapapatunayang pineke nga ni Mayor Alice Guo ang kanyang pagka-Pilipino, ay kakasuhan siya ng perjury ayon kay Senator Win Gatchalian sa paglutang kasi ng Special Investors Resident Visa application ng isang guwaping na pinaniniwala ang si Mayor Alice Guo rin. May mga nakalap raw na ebidensya ang senador na 2 passport ang ginamit ng alkalde mula 2008 hanggang 2011. Ang lahat ng mga ito ay pwede raw maging basihan para kansilahin ang birth certificate ng alkalde at tuluyan siyang ipareport. Pwede rin daw itong basihan para sa posibleng co-warranto case ng Office of the Solicitor General para maharang ang plano ni Mayor Alice Guo na tumakbong muli bilang mayor sa taong 2025. Bukod sa alkalde, mahaharap din daw sa kasong perjury ang ama niyang si Angelito Guo dahil sa pagbibigay ng impormasyon para sa late birth registration ni Mayor Alice Guo. Posible raw na dinagdagan ng 3 taon ang edad ng alkalde dahil kailangan nilang makabili ng lupa sa Pilipinas noong taong 2005. Ng lupa, hindi ka rin pwede mag-incorporate ng mga corporation. So ang theory ko, again, personal analysis ko, pinatanda niya para si Alice Guo pwedeng mag-incorporate ng mga corporation, pwede rin siya bumili ng lupa. Pero 3 years younger siya. Si Alice Guo at this time is 34 years old, not 37, no? Based on sa birthday ni Guo Huaping. Samantala, lumutang naman ang isang ginang na kinilalang si Myrna Masiklat sa kanyang naturang post. Binati niya si Mayor Alice Guo ng happy birthday noong August 31, 2017 hanggang 2018. Ang nasabing petsa ay malayo sa July 12 na birth date ni Mayor Alice Guo base sa kanyang birth certificate. Base rin sa Chinese calendar date converter, ang Chinese calendar na August 31 ay lumalabas na July 12 dito sa Pilipinas. Kaya ika nga ng mga netizens na consistent talaga ang mga lumalabas na bagong ebidensya laban kay Mayor Alice Guo at isa umano ito sa magpapatunay na siya nga ang Chinese national na si Guo Huaping. Kaya itong Pogo, kasama sa dapat imbestigahan niya si Bato tsaka si Bongo. Paupuin niyo sila. Lapid fire! Ngayon po, mismong itong si Xi Jinping ang nagsabi o nag-request pa kay Digongyo na itong online gambling establishments sa Pilipinas na nagke-cater sa mga Chinese nationals katulad ng Pogo ay dapat ipagbawal sa Pilipinas. Na ayon sa kanila o kay Xi Jinping, ang pagsusugal sa China maliban sa Macau ay illegal. Pero itong si Digongyo ay hindi po umaksyon, hindi inaksyonan yung request ni Xi Jinping ng kanyang boss. Sinabi na
bilyong piso raw kasi ang dinadala nitong mga pogo na ito. Dito kasi sa Pilipinas, mga kaibigan, hindi na binabaliwala na kung saan galing ang pera. Ang importante, may makolekta. Bakit? Kasi wala nang manakaw eh. Kokonti ang mananakaw mo kung ng mga kawatan sa gobyerno kapag hindi nila pinatos yung mga illegal katulad niyang pogo. Kailangan kay satanas man nang galing ang pera, ang importante may mapaghahati-hatian ang mga mandurugas at magnanakaw sa gobyerno. Yan ang importante rito eh. Kung yan pala ba't tinuhuli nyo pa yung droga? Hindi ba? Ba't tinuhuli nyo pa yung mga illegal? Pagka illegal, illegal talaga yan. Immoral yan eh. Di ba? Sugalan. Mga kaibigan. Unang-una, illegal. Hindi katulad ng mga pinahihintulutan ng batas. Sa akin, kahit pahintulutan ng batas yan illegal pa rin yan Kasi anything that is immoral is illegal. Mga kaibigan. Mismong ang amo ni Duterte, di ba? Si Xi Jinping. Akalain mo, hindi niya sinunod dahil malaki kinikita. Hindi yun ang totoo. Merong nasa likod. Katulad ngayon, masyadong napakapanganib na ng katayuan ni Presidente Bongbong Marcos dahil sa kanyang mga tiwaling tauhan na nakapag-a-appoint ng mga sindikato sa gobyerno. Di ba? Ng smuggler, drug pusher, drug trafficker. Trafficker pa nga mga kaibigan At kung sino-sino na naglalagay sa panganib, hindi lang sa kanya, sa presidente, kung hindi, maging sa bansa at mamamayang Pilipino. Saan tayo pupunta? Kung ganyan na na-appoint, matagal ng panahon, sinasabi ko sa inyo, di ba? Kapag ganyan, katulad nung nakaraang administrasyon, ang nangyari, yung mga masasamang tao napupwesto na sa gobyerno, hindi ba? Pati party list. Pag nakalusot na sa party list, hahanap ng distrito na lalawigan na pwede nilang ipahati. Pagkatapos, pag nahati, magkakaroon sila ng distritong tatakbuhan. Mga kaibigan, popondohan nila yung paghahati-hati ng mga probinsya. Kailan lang may hinati di ba? Na probinsya sa Mindanao, mga kaibigan. Pero sa Palawan, hindi umubra yan Di ba? Tinutulan ng mamamayan sa pamamagitan ng plebisito. Hindi sumang-ayon ang mga mamamayan ng Palawan. Namahati yung Palawan at naunsyami yung walang iyang kandidato na gustong magkaroon ng distrito. Yun ang pipinance mo. Siyempre, malalaman, ikaw yung nagpondo. Marami kang pera, kaya pag tumakbo ka, mananalo ka. Kasi alam, marami kang pera. Ang sabi dito ni Chua, itong leader ng Filipino-Chinese community, if we have to weigh, kung titimbangin daw ang sakit sa lipunan na idinudulot nitong pogo sa ating bansa laban sa income o kita na nakukuha mula dito, dapat tayong pumili o dapat natin pahalagaan
na piliin ay ang national security. Yan ang sabi nila. And if this continues, tagal ko nang sinasabi yan eh. Di ba? Ngayon lang isa-isa. Mga kaibigan, nagsusulputan sapagkat wala na yung nananakot na administrasyon. Ito kung papipiliin ako, administrasyon ni Digong nyo, at aagawin din lang ang pwesto ngayon kay Marcos ako, mga kaibigan. Katulad din ng maraming mga nakausap natin na hindi sila pare-pareho ibinoto. Ang ibinoto ay si Vice President Leni Robredo. Kung darating ang sandali na aagawin nila ang pwesto kay Bongbong Marcos, abay, kakampihan ko si Bongbong Marcos. Yan ang tandaan ninyo. Sapagkat hindi na kailan pa man dapat maulit na isa pang Duterte ang maupo. Lalaki yung nanggaling, hindi mas grabe kung babae. Mga kaibigan, alam naman ninyo yan. Ngayon, sinasabi ko lang, kasi kailangan tayong manindigan sa bawat pagkakataon. Pero kung darating yun, papanig ako kay Marcos para lamang hindi magtagumpay ang anumang masamang binabalak na muling mailuklok sa pwesto ang isa pang Duterte. Tandaan ninyo yan, mga kaibigan. Kasi wala naman tayong pagpipilian kung hindi lesser evil. Lesser evil na ito eh. Bakit? Hindi marahas. Yan ang unang-una, mga kaibigan. Hindi siya nagiging marahas kahit na ano ang gawing pagbanat sa kanya. Hindi lang pagpune. Binabanata na nga, di ba sa New York? Hindi sila makahinga ron sa protestang isinalubong sa kanila. Hanggang sa papauwi na, nirarally pa. Pero nakita ninyo na wala namang retaliation tayong nakikita hanggang sa mga sandaling ito. Hindi natin alam in the future kung meron. Kasi hindi natin hawak ang isip ng tao. Yan ang totoo, mga kaibigan. Ngayon, hindi naman natin kinampanya yan, di ba? Kinampanya natin si Vice President Leni Robredo. At kung hanggang ngayon, tatanungin niyo ko kung sino ang karapat-dapat na maging presidente ng Pilipinas nung nakaraang eleksyon, abay ulitin ko, si Leni Robredo pa rin yun. Hindi mababago yun. Pero, pag dumating ang sandali na gagawing masamang balakin labang kay Marcos para mailuklok sa pwesto ang isang Duterte, abay magmamarcos ako, mga kaibigan. Yun lang masasabi natin. Ngayon, katulad ng sinasabi natin nung una pa, ito ang sinasabi na ngayon, hindi ba, ng mga gustong maipasaray ang pogo? Ito ngayon, ultimong yung nananahimik nun dahil takot sila kay Duterte. Mga sip-sip din ito eh. Sa takot nila na mawala yung mga nakamal nilang kayamanan, mga negosyante ito eh, na Chinese. Ngayon na lang sila nagsasalita. Subukan mo, takutin ulit yan. Matatakot na naman yan, mga kaibigan. Ang sabi nila, ang pinaka-importanting dapat nating piliin ang national security o pambansang seguridad. Kaysa dyan sa kinikita mula sa pogo. Ayan po,
And if this continues, at kapag ito'y nagpatuloy, tinutukoy nila yung Pogo na nagdadala ng iba't ibang problema sa lipunan natin at sa bansa natin, it will erode the good name not only of the Philippines but also of China. Hindi lang guguho ang pangalan ng Pilipinas, kundi pati na ng China. Si Teresita Angsi, ito pala ang founding chairman ng grupong ito, at lead convener. Nagsabi na ang ilang legal na Pogo companies ay sinabi sa kanya na they were also suffering because of the bad image given to them. Ang sabi raw ng mga legal daw na Pogo, kailan naging legal yan? Dahil binigyan ng permit ng PAGCOR? Ba't sino ba yung nagbigay ng permit? Corrupt? Yun ang problema rito sa atin Meron ako nabalitaan kamakailan, isang opisyal na nuknukan ng corrupt, mga kaibigan, nagdemanda ng mga opisyal o empleyado sa tanggapang kinaroroonan niya ngayon. Na sana hindi na magtagal. Akalain nyo, kinasuhan daw o kakasuhan daw ng kung ano-anong kaso. Yan ang problema ngayon sa atin. Yung nagsasampa ng kaso, corrupt. Yung sasampahan mo ng kaso, corrupt din. Saan mo kakasuhan? Doon din, sa corrupt din na tanggapan. Halimbawa, ombudsman. Di ba? Sino lilitis dyan? Alin, yung corrupt din na hukuman? Abay, yan ang problema ngayon sa atin. Ano sinasabi ni Teresita Angsi na legal? Walang legal dyan. Puro dinamitan lang yan ng mga legality, pero actually, hindi legal yan, mga kaibigan. Pero sa bawat legal na kumpanya, tinatansya raw niya na merong 6 hanggang 7 illegal sub-licenses. Ako binigyan mo ng lisensya. Ako namang hayop na Pogo, merong gustong magtayo ng another Pogo, hindi na siya pupunta sa PAGCOR. Bibigyan niya siya, gagawin niyang extension. Magtatayo ng ng putahan, palilitawin provider, Pogo provider, service provider. Putahan yan mga kaibigan Ang dami niyan. Pinapopokpok sa mga inchik. Saan kumuha ng mga lisensya yan? Legal ba yun? 6 to 7. Isipin mo, nanganganak yung isang lisensya ng 6 hanggang 7. Alam yun ng PAGCOR. Kung sino man ang issuing authority ng permit niyang mga yan o naglilisensya dyan. Alam nyo yung PAGCOR, masyado nang masalimuot ang katiwalian Sa totoo lang, ano ba pangalan niyan? Philippine Amusement and Gaming Corporation. Dapat yan, Philippine Amusement and Gambling Corruption. Mga kaibigan. Napaka-corrupt niyan Lalo na yung mga administrasyon pagkatapos ni Ramos. Kay Cory, okay yan. Kay Ramos, okay pa yan. Nung pumasok si Estrada, na walang hiyana ang PAGCOR, mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Ngayon,
Isipin ninyo, may mga sub-licenses through which Chinese national were subjected to human trafficking. Sa pamamaraang ito, dito, inilalagay yung human trafficking ng mga Chinese national. At recently, hindi lamang Chinese national Isipin mo sila ay produkto ng human smuggling. Pag nakapasok na rito yung mga inchik na dumaan sa human smuggling business ng immigration, sila naman ang human trafficking. Ayan na, kasama na dyan ang prostitution. Di ba? Mga ibang nationality, Malaysian, di ba na huhuli na at kumakalat sa social media, mga kaibigan. Sabi naman itong isang naglilinis-linisa, hindi pa pala ron, mula raw sa data ng Philippine Amusement Gaming Corruption, nagpapakita na merong 32 pogo at 127 service providers ang pinapayagan na mag-operate dito sa bansa. Ayon kay Colonel Erickson Dilag ng PNP Anti-Kidnapping Group, Deputy Director for Operations, ang kabuuang 17 pogo related kidnappings o 17 kidnapping na may kaugnayan sa pogo ang naitala ngayong Setyembre lang. Ngayong buwan pa lang, hindi pa tapos ang Setyembre, di ba? At ito'y nalagpasan ang 12 ulat para sa 2021. Bukod pala dyan ay meron pang 12 ngayong nung nakaraang 2021, nakaraang taon. Ang sabi ni Colonel Dilag, ang police investigation ay naantala ng hindi pakikipagkooperasyon ng mga biktima at ng mga testigo. Natural yan Kay inchik ang involved dyan, kay Pilipino, pareho lang yan. Kasi krimen yan Bali ba, organized crime itong mga pogo mga kaibigan. And the use of digital currencies in paying ransom. Nagagamit daw yung mga digital na pera. Yung mga Bitcoin siguro tinutukoy dito, di ba? Yan yung mga digital sa pagbabayad ng ransom.